Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malamig na samyo ng hangin ang nanonood sa aking balat habang nakatanaw sa malayo. Mga huni ng kulisap sa paligid ang pumupuno sa tahimik kong gabi. Mga laglili parang alitaptap na siyang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid at ang mga bituin at buwan na siyang tumatanglaw at nagbibigay buhay sa malungkot at bawat gabi kong puno ng pighati at pangungulila sa mga alaalang hindi ko matandaan. Ipinikit ko ang aking mga mata at tumingala sa kalawakan habang ninanamnam ang katahimikan at kapayapaan ng gabi na sa akin ay namamayani. Gusto kong namnamin ang bawat segundo at mga sandali nito. Ang sarap sa pakiramdam, nakakagaan at naghahatid ng walang kapantay na kapayapaan. Maraming mga senaryo at imahe ang madalas lumilitaw sa aking isipan, pero agad namang nawawala. May mga pagkakataong parang may hinahanap akong tao, pero hindi ko alam kung sino o kung ano man ang connection ko sa mga ito. Pero isa lang ang siguradong nangungulila ang puso ko sa kanila. Totoo nga marahil ang kasabihan, maaaring makalimutan ng isipan natin, pero hindi ang puso. Dahil sa bawat sandali ramdam ko na may kulang pa sa akin, may mali pa na kailangan kong itama. Ella anak, pumasok ka na. Masyado ng malalim ang gabi at baka mapuyat ka. Boses ni Nanay Crizelda ang pumukaw sa lumilipad kong diwa. Napangiti ako. Marami mang kulang sa akin. Marami mang mali sa akin. Andyan naman ang pamilya ni Nanay na siyang tumanggap sa akin ng buo habang nangangapa pa ako sa pagkatao ko. Opo Nanay, susunod na po ako. Pumasok na ako sa bahay at isinara ang bintanang gawa sa kawayan. Nadatnan kong nasa payak naming sala sila habang nakasalampak ng upo sa kawayang sahig habang nanonood ng action drama sa telebisyon. Mama? Malambing na salubong sa akin ni Alexandra, 3 taong gulang kong anak. Mabilis kong niyakap ang aking mga braso para siya'y mayakap. Napangiti ako habang nasa bisig ko to. Ang batang to ang pumapawi sa aking kahungkagan at nagbibigay kulay sa malungkot kong mga sandali. Wala man akong maalala kung sinong ama ni Alexandra, pero habang nakikita kong itsura ng anak ko araw-araw, parang pamayor sa akin ang hilat siya nito. Mula sa itim at tuwid nitong buhok, matangos na ilong at katamtamang kapal ng kilay, at mapupulang labi. Idagdag pa ang kulay nitong napakakinis at napakaputi na hindi mo iisiping nakatira ito sa liblib na baryo sa gitna ng mga bukirin. Sa murang edad ng anak ko, ay nakakakitaan ko ng gandang walang kapantay. Marahil ay mala-Adonis rin ang ama nito. Hindi naman sa binababa kong aking sarili, pero sa tuwing haharap kaming dalawa sa salamin, ay sadyang pinamumukhang hindi talaga to nagmana sa akin. Mama, sad ka na naman po. Gusto mo pong kiss kita ng maraming sa cheeks po para hindi ka napusad? Malungkot na sambit ng batang babae ko habang nakatitig sa akin. At heto na naman ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam sa tuwing nakikipag-ay kantok ako sa aking anak. Pakiramdam ko ibang taong nakikita ko, pero hindi ko kilala o hindi ko maalala. Sadyang ibang reaksyon ng aking katawan, lalo na ng aking puso sa tuwing nakikita ko ang berde nitong mga mata. Okay lang si Mama baby, pero parang gusto ko pa rin yung maraming mong kiss. Natatawa kong sambit habang inuulit-ulit binigkas ang maraming. Agad naman tong yumakap ang lalo sa akin at agad pinupog ang aking pisngi ng halik. Ang sarap sa pakiramdam.
Nangungulila man ang puso ko sa mga taong wala kong idea kung sino. Pero kahit papaano, napupunan naman ni Sandra ang mga yon. Maya-maya, ramdam ko ng malalaking brasong nakayapo sa akin at kay Alexandra. Nakakainggit kayong mag-ina. Maluha-luhang sambit ni Nanay Crizelda. Tama ang nanay mo, Ella anak. Nakakainggit kayong pagmasdang mag-ina, kaya hindi na namin napigilan makisali. Sabat naman ni Tata Simon. Akma pa ako magsasalita nang bigla na lamang kaming dambahin ng 4 na matitipunong braso. Inggit din kami. Family hug. Magkapanabay na sigaw ni na Kuya Lohan at Kuya Shahad, ang dalawang binatang anak nila nanay at tatay ni itinuring rin ako at sa Alexandra na isang tunay na kapamilya. Magkapanabay nila kaming dinamba ng yakap na siyang ikinasalampak namin sa sahig at kasabay na malakas na halakhakan na pumuno sa aming munti at payak na tahanan. Kamusta naman ang trabaho niyong dalawa sa bayan mga kuya? Tanong ko sa kanila dahil nakaupo na kami sa upuang kawayan. Maayos naman, mukhang mabait naman yung mga kasamahan naming mga trabahante at maging ang mga namamahala ng construction. Sagot ni Kuya Lohan habang nilalaro sa Alexandra. Siya nga, balita ko nga sobrang yaman daw may-ari ng building na pinapatayo sa bayan. Segonda naman ni Kuya Shahad. Natural na mayaman talaga mga kuya. Baka nga nuknukan ng yaman. Imagine mo, walong palapag na yung pinapatayo sa bayan. Eksahirada ko namang sabat. Totoo ngang ubod ng yaman ang sinumang maswerteng taong yon. Dahil yun pa lamang ang tanging mall na ipapatayo sa bayan. Sana nga lang hindi nga mamahalin o branded ang mga ibebenta nila kasi tiyak na lalanggawin. Hindi naman ganun kaunlad ang bayan pero marami rin namang nakakaluwag-luwag sa buhay. Dito isinilang at lumaki sa baryong Bungkog bayan ng UP sa Alexandra. 7 buwan ko nang ipinagbubuntis sa Alexandra nang ako'y magising mula sa pagkakomatose. Wala akong alam sa lahat ng nangyari sa akin. Bago nga ang lahat, niyang aking pangalan ay wala akong matandaan, kaya pinangalanan na lamang akong Ella nang nila nanay siyang nakakita sa akin sa dalampasigan na halos wala ng buhay. Utang ko sa pamuyong kumupkup sa akin ng aking buhay, maging ang aking anak. Hindi ko nga alam paano mababayaran ng lahat ng mga naitulong nila sa aming mag-ina. Na mga panahong na comatose ako, kaya lumapit sila kuya sa mga ahensya ng gobyerno para humingi ng kaunting tulong pinansyal. Sobrang pasasalamat ko sa kanila dahil tinulungan at binihisan nila ako kahit hindi nila ako kilala. Hindi nila inisip ko anong dahilan ng aking sinapit. Mahalaga ay ligtas ako. Bakit ang lalim na naman ng iniisip ng mahal naming kapatid? Untag ni Kuya Lohan sa akin. Doon lamang ako bumalik sa realidad at napansing lahat silang nakatingin sa akin na parang may nakikitang kakaiba. Anong nangyari sa'yo anak? Bakas ang pag-aalala sa boses ni nanay na lumapit rin sa akin. Napayuko ako doon sa naramdaman. Wala po. Iniisip ko lang po kung paano ko po masusuklian lahat ng naitulong niya sa akin. At lalo na kay Alexander. Maluha-luha akong sagot. Sus, itong si Bunso talaga? Best actress na naman. Pangaasar ni Kuya Shada, pero bakas rin sa boses nito ang unting pagiging emosyonal. Ella anak, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Nang tinulungan ka namin, na hindi kami humiling o naghintay ng kapalit dahil kusa ka naming tinulungan. Bukal sa loob ang pagtulong at pagtanggap namin sa inyo mag-ina. Anak kita at apo ko sa Alexandra, okay? Kaya tama ng pagdadarama. Mahabang sabi ni Nanay Crizelda na agad namang sinang-ayunan ng dalawa kong kuya at ni natatay. Halika nga dito Bunso. Ibinuka ni Kuya Shahad ang kanyang mga bisig para yakapin ako at agad namang dumalo sa Alexandra kaya kami mag-ina ang kayakap ni Kuya. Sus, itong prinsesa namin marunong na magselos. Pangaasar ni Kuya Lohan kay Alexandra
na ngayon ay nakausli na ang nguso. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano bunso. Pamilya na tayo, okay? At saka, hindi naman tayo naghihirap kahit papaano. Kasi malaki-laki rin naman ang sinasahod namin ni Lohan sa pagko-construction. At malakas rin ang ani ng palayan at maisa ni tatay. Wika ni Kuya Shahad nang pakawalan niya na kami ni Alexandra ng yakap. Oo nga bunso, sabat naman ni Kuya Lohan. Saka mo na kami bayaran kapag milyonarya ka na. Kahit isang mansyon lang okay na sa amin. Makatikim at makaranas man lang na makatulog na may aircon at may malambot na higaan. Natatawang dagdag pa nito. Mansyon. Pangarap nila Kuya Shada at Kuya Lohan yun para kina tatay at nanay. Kaya nga todo kayod sila para raw makapag-ipon na sa tingin ko naman iaabuti ng dekada bago matupad. Okay na sa amin ng tatay nyo ang kubo mga anak. Mahalaga kasama namin kayo. Wika ni nanay. Saksi ako sa buhay na meron ang pamilyang kumagkop sa amin. Kaya alam kong mga ordinaryong tao lamang sila na minsan inangangarap ring makaahon sa hirap. Kahit alam nilang isang napakalaking imposible. Huwag kang mag-alala nanay. Magkakasama pa rin po tayo nila bunso at ng prinsesang sa Alexandra. Lalo na't patapos na ang mall na itinatayo. At nangako ang may-ari nito na automatic kaming magiging permanente magtatrabaho sa mall sa oras na magbubukas to. Masayang bigay alam ni Kuya Shahad. Oo nga po nanay, kahit hindi pa naman namin nakikita ni minsan ang may-ari ng AA Mall, alam naming mabait yon. Sabi nga ng mga engineers na nakakakilala sa may-ari, kahit billionaire sobrang bait raw ni Mr. Albert Belmonte. At ang anak niyang... Hindi na natapos magsalita si Kuya Lohan dahil nakaramdam ako ng labis-labis na pananakit ng ulo. Napasigaw ako habang sapo pa rin ng aking ulo. Albert Belmonte, bakit parang kilala ko? Iba ang aking naramdaman na mabanggit ang kanyang pangalan. Sino si Mr. Albert Belmonte sa buhay ko at sa nakaraan ko? Tanong sa isipan ko. Bago pa ako muling inatake ng matinding pananakit ng ulo at panawan ng ulirat. Isang buwan na lamang hihintayin natin sir, matatapos na ang mall. Huling mga salitang napakinggan ko mula kay Benji, ang aking sekretarya na siyang nangangasiwa ng aking mga tinatayong negosyo na malayo sa syudad. Malaki ang tiwala ko sa lalaki. Dahil dati na rin tong sekretarya ni Daddy bago pa man naipasa sa akin ang pamamahala ng kumpanyang Belmonte Group of Companies. Bukod sa ayaw ko malayong biyahe, ay hindi ko maaaring mawala na matagal sa kadahilan ng ayokong maiwan sa bahay ang aking uniko iho, si Alexander. Magmula na biglaang nawala na lamang ang mami nito, ang aking pinakamamahal na asawang si Maureen, ay halos ayoko na mawali sa aking paningin sa Alexander. Natatakot akong puti siya'y iiwan din ako. Hindi ko nakakayanin pa. Benji, may balita na ba sa pinapahanap ko? Sa halip na magkomento sa pinag-uusapan naming negosyo, ay hindi ko mapigilang magtanong sa kung may panibagong update na ba sa kinaroroonan ni Maureen. Wala pa po sir eh. Mabilis namang sagot nito. Sir, 4 na taon niyo na pong pinapahanap si Ma'am Maureen. Halos nalibot na pong buong Pilipinas, wala pa rin tayong balita sa kanya. Baka sir siya nga po talaga yung babaeng inilibing natin sir. Mahabang sabi ng aking sekretarya. Napahilot ako sa aking sentido. May punto ang lalaking kaharap ko. 4 na taon ko nang pinapalugad ang bawat sulok ng Pilipinas. Pero wala pa rin akong mahanap na lead na maaaring makapagbigay linaw at pag-asa na maaaring buhay pa nga ang aking asawa. Napapikit ako. Hindi ko kayang isipin na ganoon na lamang kabilis mawala sa akin ng kaisa-isang babaeng minahal ko ng labis-labis. Kung nagawa ko man siyang saktan noon, parang sobra-sobrang karma naman ang parusang ibinalik sa akin. Parang pinatay na rin ako sa sakit. Hindi pa rin ako susuko, Benji. Handa kong ubusin lahat ng meron ako. Maging sa kahuli-hulihang sentimo ng mga bilyones ko kung kapalit nun ang pagtatagpo namin ng asawa ko, ng ina ng anak ko.
Buong tatag kong wika habang nakatunghay sa 8 taong gulang kong anak. Hanggang sa mga sandaling ito, ay hindi ko pa rin kayang tanggapin na ang katawan nga ni Maureen ang nilibing namin 4 na taon nang nakararaan. Nararamdaman kong buhay pa siya. Babalik pa siya sa amin ng anak namin. Bubuuin pa namin ang simula naming pamilya. 4 na taong kong pinanabikang masilayan muli ang maganda kong asawa. Walang sandaling hindi ko siya naiisip. Bawat sandaling niya sa piling ko pa siya at paulit-ulit pumapasok sa aking balintataw. Parang pinipiga ang aking dibdib sa bawat sandaling sumasagi sa aking isipan. Ang malamig na bangkay na babaeng inulat sa akin ng isa sa aking investigador. Hindi kayang iproseso ng aking isipan na ang babaeng yon ang asawa ko. Wala akong ibang emosyon ng mga sandaling yon, kundi sakit at nagsisisi. Walang kapantay sa kamatayang sakit na naputol lamang ang aming pagsasama na hindi man lang naayos ang aming gusot. Pagsisisi dahil ako ang dahilan, ang punot dulo ng lahat ng nangyari sa aming pamilya. Ako ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ako ang rason kung bakit naranasan ni Maureen ang magdusa at masaktan ng sobra. Tama nga siya. Marahil isa akong demonyo, isang kasuklam-suklam na tao, nakakahiyang ipakilalang asawa at ama. Pero nagmahal lang ako, naging desperado. Oo, mali sa maling paraan kong pinakitang pagmamahal ko. Pero walang mali kapag desperado kang gawin ng isang bagay makuha mo lang ang taong mahal na mahal mo. I love you so much, Langga. Miss na kita. Miss ka na ng anak natin. Gusto kong marinig muli yung I love you mo. Yung hindi ako lasing, walang impluwensya ng alak. 4 na taon kong araw-araw pinapanalangin na masuklian mo rin ang pagtago kong pagmamahal at kung bakit sa oras sa sinabi mo sa akin yung mga salitang yon, ay pinagkaitan naman tayo ng tadhanang ipagpatuloy na maging masaya. Heto, 4 na taon ko ring miss na miss pati ang I love you mo. Patuloy pa rin umaasa magtatagpo rin tayo muli. Nabuhay ka. Daddy? Yugyug sa aking mga balikat, kasabay na nag-aalalang boses ng aking anak na nagpamulat sa akin. Daddy, umiiyak ka na naman po. Miss mo na naman si Mommy, Daddy? Malungkot na tanong ni Alexander habang umupo sa aking hita. Doon ko lamang napagtantong umiiyak nga ako. Walang sandaling hindi ako nagpapatak ng aking mga luha sa tuwing maaalala ko si Maureen. Mahina man sa paningin nila, wala akong pakaalam. Gusto kong ilabas ang nararamdaman ko. Kahit papaano gumaan ang aking pakiramdam sa tuwing nailuluha kong sakit ng aking kinikimkim. Okay lang si Daddy, anak. Sabay niyakap ko siya. Huwag ka na pong umiyak, Daddy. Kasi kapag nakikita ka ni Mommy magagalit po yun. Kasi ayaw kanya maging malungkot. Kasi love tayo ni Mommy. Sobra. At mas lalo pa tong nagsumiksik sa akin. Love tayo ni Mommy. Halos hindi ko maisatinig na tanong. Opo, Daddy. Masiglang tugon nito, sabay punas ng kanyang maliit na kamay sa aking mga luha. Sobrang love po tayo ni Mommy, Daddy. Lagi niya po yung pinapanggit sa akin kapag pinapatulog niya na ako. Tapos gabi-gabi ka po niyang hinihintay na makauwi. Tapos po kapag dumating ka na, matutulog na po siya. Kaya wag ka na malungkot at umiyak, Daddy. Andito ako. Isipin mo na lang po na nasa tabi lang natin si Mommy, nakabantay sa atin palagi. Tsaka, hindi po kita iiwan kasi mas lalo ka pong malulungkot. Mahabang sabi nito at muli pang hinigpitan ang pagkakayakap. Pinilit kong magmapaiyak sa mga narinig ko kay Alexander. Mas lalo lamang akong hindi mapakali dahil sa kanyang sinabi. Totoo ngang nagbago na si Maureen. Tanggap niya na kami. Bakit ngayon ko lang nalaman? Madalas, nare-realize natin ang halaga ng isang tao kapag hindi na natin sila hawak. Hindi na natin sila tanaw. Nare-realize natin yung sila yung hangin na kailangan natin kapag naghihingalo na tayo. Yung tipong nasa sukdulan na ng pagtatapos. I love you, anak.
Wag mong iiwan si Daddy ha. Hindi ko kakayanin anak. Mas hinigpitan ko pang pagkakayakap na tila bang anumang oras ibibitaw siya at mawawala sa aking pananaw. Promise po Daddy, sobrang miss ko na nga din po si Mommy eh. Namimiss ko na po yung pagbabasa niya sa akin ng stories tuwing gabi. Yung mga yakap niya po habang sinusuklay yung buhok ko para makatulog. Yung pagpapaligo ni Mommy sa akin tuwing umaga at paghahanda niya lahat ng kailangan ko po. Sobrang miss na miss ko na po si Mommy, Daddy. Kaya please po, wag ka na pong umiyak kasi nasasaktan din po ako, Daddy ko. Umiiyak na sabi ng batang 4 na taon na ring nangungulila sa presensya ng ina. Isang tikhimang umagaw sa atensyon nilang mag-ama. Si Benji na puno ng pag-aalala at simpatya ang nababanaag sa mukha ng mga mata. Sir, nasa linya po si Mr. Di Makita. Naka-video call po sir. Wika nito, sabay harap ng laptop kung saan naroon nga si Di Makita ang nagsusupervise ng pinapatayong mall. Okay, at umayos ako ng upo habang kalong pa rin sa Alexander. Good afternoon sir. Bati ng lalaki na makita siya nito sa monitor na sinagot ko naman ng may ngiti. Maayos naman ang daloy ng pag-uusap namin hanggang sa cellphone niya na ang gamit habang iniikot ang tinatayong gusali habang naka-video call pa rin para ipakita ang itsura ng mall. Perpekto at walang sayang sa naging resulta ng tinatayong negosyo. Nasunod ang lahat ng nasa plano. Salamat sa maayos na trabaho Mr. Di Makita. Sinsero kong pasasalamat sa lalaking kausap. Walang anuman po sir. Salamat rin po sa pagbibigay oportunidad sa mga Upinian sa magtrabaho sa inyong proyekto sir. Nakangiti nitong wika habang nagpapasalamat. Nasa parking side na nakatutok ang kamera na may mahagip ito, dahilan para matabig ko ang laptop na hawak ko at bumagsak sa sahig. Halos hindi ako makahinga sa nakita. Dinadaya lang ba ako ng aking paningin? Langga?